Ako, laglagan era na ba to? Wala kumanta. Nag-ala jukebox po guys. Itong si Duque. Ikinanta niya guys. Itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi sa isip niya ni Duque, mga linti kayo, nakinabang kayo sa pera, tapos ngayon na naiipit ako, hindi niyo ako sasamahan. Hindi, walang uuwing masaya. Lahat tayo dito magdudusa. Ano to, friendship over na ba? Kasi guys, ang nangyari, ginawang palaman ni Makabayan Black, ni Franz Castro, at ni Stella Kimbo, itong si Duque. Kasi walang magagawa si Duque. Ipit na siya dito nung tinanong siya. At saka guys, sa totoo lang, para sa akin, medyo parang, out of the blue, parang wala naman natang masyadong dito. Kasalanan si Secretary Duque in the first place. Kasi wala siyang magagawa. Yan yung utos ni Digong Sino yung mas nakakataas? Secretary or yung Presidente? Inutos ni Digong na ipalipat yung budget ng COVID funds dito sa PSDBM. Walang nagawa si Duque. Umagri. And yun na. Kaya nga kung mapapansin nyo, nung panahon ng pandemonyo, masalimuot sa atin. Kasi unang-una, ang mahal ng mga PPE. Mantakin nyo, binudol tayo sa face shield na tag 125. Ang face mask na tag G's. Diba talagang ang mahal nung panahon ng pandemonyo. Anyway, bago natin puntahan yung na yan, yung topic na yan, basahin lang muna natin to. Ano yung sabi dito? Duterte ordered transfer of 47.6 billion COVID funds to PSDBM. Yan po yung yung sabi ni Duque. So sa mga hindi po nakakalam guys kung ano yung meaning ng PSDBM, Procurement Service of Department of Budget Management. So ngayon ako yung nagtataka lang guys Ano yung sinasabi ni Duterte noon na not even a whiff of corruption. Lahat malinis yan. Pag merong kahit munting masangsang na amoy ng corruption, aking yan sosoplakin, gumaganon pa si Digong. Ano tong kinanta sa'yo ni Duque? Diba? Masyado lang kasing magaling sa salita no? Pero hindi naman pala ginagawa. Kaya nga nabudol tayo sa mga sa mga salita ni Kadigungan noon. So ngayon nga po guys, ganito yung nangyari. Itong si Duque, kinasuhan guys. No choice na siya Kasi bakit nga transfer ang pera dito sa PSDBM in the first place? Illegal po yun. So ngayon na kinasuhan itong si Duque, bigla niya nang inilaglag itong si Duterte. Kaya nga kudos dito kay Stella Kimbo at dito kay Franz Castro dahil matiyaganin yung kumbaga tinakeld hanggang sa maipit na itong si Duque. Kaya nga napakanta na, nag-ala jukebox na itong si Duque na wala, bakit ako nyo, iutos yan ni Digong Diba? Ngayon, ganito, panood ko muna sa inyo yung balita. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag kahit hindi align sa ating prinsipyo, pag tama, pupurihin. Pag mali, bubuljakin. Kasi hindi naman ako fan ni Franz Castro. Mostly lang kanyang mga ginagawa medyo uma-against ako. Hindi din ako fan ni Stella Kimbo. Pero guys, sabi ko nga sa inyo, when the credits is due, ibigay natin. Hindi puro lang tayo bash. Hindi katulad na ginagawa ng mga DDS, kahit tama yung ginagawa ng ating presidente, puro bashing. Ako hindi naman tayo binabayaran ng mga politiko na yan So ako dito, balita lang, tama lang tayo. Kagaya nga nang sabi ko sa inyo, when the credits is due, ibigay natin. Give the credits when the credits is due. So ito muna yung balita, ipanood ko muna sa inyo para makuha niyo yung context at palakayin natin yung 46.7 billion na yan. Panoodin niyo muna to Dahil involved naman po dito si former Secretary Duque, dapat alam niyo rin po ito. So, ibig sabihin, hindi niyo pa po nasasagot etong, halimbawa po, kasi ngayon, alam ko po ang ombudsman, magpa-file ng kaso, kasama po kayo doon sa kaso. So, hindi niyo pa po nasasagot, Madam Chair.
Patungkol po sa ombudsman case, ako po ay inatasan na mag-submit ng motion for reconsideration, and I'm just waiting, Madam Chairperson, Your Honors, for the action of the ombudsman on my MR. So everything, my legal team has already submitted all the documents to support and counter the baseless allegations that were filed against my person. Thank you. So ulitin ko lang po, Madam Chair, to summarize po yung mga tanong ko po sa DOH. So sinasabi po ni Secretary Duque that they transferred 47.6 billion to PSDBM without the MOA. Pero skeptical pa sa atin kung talagang merong nga bang technical specifications or quality standards. Yan, number one. Number two, so sinasabi po, din po sa atin na ni Secretary Duque, Madam Chair, sa utos po ni dating Presidente Duterte ay nagkaroon ng ganito, na transfer itong 47.6 billion. Tama po ba? Please say yes or no. Publicly, this was made by the President in our meetings in the weekly meet or talk to the people. Okay. So, clear po yun, no? 47.6 billion to be transferred to PSDBM. No? Publicly announced by the former President Duterte na mai-transfer yan. So, number two, Yan. Rinig ninyo na kinanta na nga ni Duque itong si Digong. Kasi sabi niya, si Digong yung nag-utos sa akin yan. Nung tinanong naman ni Franz Castro, itong si Duque, kung meron ba kayong memorandum of agreement sa pag-transfer ng pondo, yung COVID funds from DOH to PSDBM, ang sabi niya, wala. Kaya nga, nilaglag na eh. Hindi natin sure kung friendship over na ba itong si Digong at itong si Duque. Tama nga naman yung nasa isip natin, guys. Napakinabangan nyo yung pondo ng bayan. Tapos, ngayon na nagkakalaglagan na, hindi nyo ako sasamahan. Kaya nga, parang ganun yung iniisip ni Duque. Kaya, for sure, nilaglag niya na itong si Digong kasi wala siyang choice eh. Ipit na siya eh. 'Di ba? Kaya nga, kudos din dito kay Stella Kimbo at dito kay, kay Franz Castro. Kung hindi pa kinasuhan itong si Duque, malamang sa alamang, hindi pa to aamin. Kasi tinanong siya, sa pag-transfer ng pondo, sino yung nag-order sa'yo? Sabi niya si Duterte, may MOA kayo. Wala. Tinransfer lang. O, diba? Diyan ka nadali. Anyway, eto guys. Ano nga ba ang 46.7 billion? Yan, lagyan natin ng check. Kasi meron tayong note dito. Para hindi tayo mawala sa ating topic. So, natatandaan nyo guys, nung panahon ng pandemic, balikan natin yung panahon ng pandemonyo, na kung saan mapapansin nyo naman ata at alam nyo naman ata, na experience nyo naman ata, na overprice yung mga personal equipment, vaccine, gamot, face shield, face mask, di ba mga overprice nung panahon ng pandemonyo. Kasi ganito guys bago tayo pumunta sa sa equipment na yan. Yung Department of Health kasi guys, yan po yung may pinakamalaking papel noong panahon ng COVID. Kumbaga, yung Department of Health po ang pinaka-primary source ng gobyerno para tumugon po sa issue. Kasi yung COVID po guys, nung panahon ng panahon ng 2020, itinuring po yan na national health emergency. Malaking problema po. Kaya nga yung Department of Health, yun po, yung may pinaka-primary source na tugunan ang issue po sa gobyerno sa usaping health. Kasi DOH, COVID, diba? Kaya malaki po ang naging papel ng COVID dito sa Department of Health. Kaya so, ang naging problema guys, itong mga yawang mga politiko na to, hindi na natin kailangan i-mention, pero kilala nyo na, ginawa nilang opportunity ang krisis
nakitaan nila ng oportunidad na pwedeng gawin nilang business ang krisis. Kung kaya't nga natatandaan ninyo na napakamahal ng mga PPE, ginawa ba namang negosyo? Sa papaanong paraan? Ganito guys, di ba kailangan natin ng PPE? Kailangan din ng mga estudyante ng PPE. Kaya nga, malaki din ang pondo na napunta sa Department of Education kasi kailangan din ng PPE. And also, yung taong bayan na hindi man nag-aaral sa hindi, lahat tayo, kailangan natin ng personal protective equipment, which is yung face mask, face shield. Kailangan po natin yan. Kailangan ng health workers, kailangan ng mga estudyante, kailangan ng mga tao. So, malaking gampanin po, guys, yung PPE para sa buong Pilipinas. So, ang kakailanganin natin dito, magkaroon ng madaming supply. Ang problema, wala tayong pera during that time. Anong ginawa ni Duterte? Nangutang. Mima, tama ba yung mangutang? Walang problema, mangutang. Kasi, nung panahon naman talaga ng pandemic, sadsad tayo, sumadsad ang ekonomiya natin, wala tayong pondo, wala tayong budget. So, walang problema sa pangungutang. Tama po yun. Give natin yung credits. Tama yung ginawa ni Digong na nangutang tayo. Tama din ba ang ginawa ng gobyerno na ilagay yung pinakamalaking alokasyon ng budget ng pamahalaan dito sa Department of Health? Tama din po yun. May dalawang check na si Digong. Kasi nga po guys, National Health Emergency po yung COVID-19 nung panahon ng pandemonyo. Pero ganito, anyari, papaliwanag ko sa inyo. Itong si Digong, nag-order po guys sa Kongreso. Ano yung in-order dyan? Na mag-allocate po tayo ng pinakamalaking budget. Ipupunta po natin dito sa DOH. Mag-allocate tayo ng pinakamalaking budget dito sa COVID. So basically, mapupunta yung pera na inutang natin dito sa Department of Health. Doon dapat mapupunta. So, bakit doon mapupunta guys? Kasi sila po yung pinakamay malaking gampanin. Kasi, ano yun National Health Emergency. Sila yung may alam. Sila yung may mga personal knowledge. Sila yung may mga alam sa bibilihing gamit. Kasi nandyan sila DOH sila. Alam nila yung mga bibilihin nilang mga equipment. Kasi guys, sila yung sila yung nasa DOH nga. Alam nila yung mga paggagamitan, yung mga kakailanganin, 'di ba? So, alam nila 'yon. Kasi bawat ahensya may mga common use naman yan, guys. Katulad ng DepEd. Sa DepEd, ano yung common use nila? Papers, bond papers, ballpen. Yan yung common use ng DepEd. Ano yung common use ng DOH? Yung mga PPE, personal protective equipment, vaccine, medicine, yan. Sila yung may mga personal knowledge. Ang problema dito guys, sa DOH, yung dapat na sila yung bibili para sana makamura sana tayo. Ang ginawa nila, nilipat nila yung kwarta, yung pera, yung pondo, dito sa ahensya ng PSDBM na instead sana na sila yung bibili ng supply kasi sila yung ahensya, di ba? Ano yung ginawa ng DOH? Ipinasa nila sa PSDBM. Bali, ang nangyari, hindi po sila ang bumili ng supply. Kahit nga din sa Department of Education, ang ginawa nila, yung budget nila, ibinigay nila dito sa PSDBM. So, yung PSDBM ang naghanap sa kanila ng supply para makabili ng laptops. Kasi online class noon, di ba? Kaya nga kung matatandaan ninyo, napabalita din yung overprice ng mga laptop. Naging source of corruption, guys. Kaya nga, wait lang, papaliwanag ko muna sa inyo. Step by step, dahan-dahan tayo para na maintindihan ninyo. Pero mukhang napupuntuhan nyo naman ata na mayroong anomalya, na mayroong corruption na nangyari. So, ganito guys, yung PSDBM kasi, yun po guys, yung Procurement Service of Department of Budget Management. So, sa totoo lang guys, yung paglipat ng pondo ng Department of Health dito sa PSDBM, hindi po pwede yun. Illegal po yun, bawal po yun, hindi po mandato ng PSDBM na sila po ang bumili ng equipment, ng supply dito sa DOH. Dahil in the first place, wala naman pong common use ang PSDBM Walang common use ang PSDBM.
Sa Department of Education, anong common use nila? Bond paper, etc., ball pen, blah, blah, blah. Sa Department of Health, anong common use nila? PPE, blah, 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 blah. So, instead sana, yung DOH ang maghahanap ng supply, kasi magbabinding yan sila eh. Kunyari, nandyan na yung pondo. Siyempre, sila yung may mga personal knowledge, hahanap sila ng murang supplier. Pero imbes na makamura tayo, napamura tayo, guys. Napaputang ina tayo. Bakit tayo napaputang ina? Dahil ang mahal po ng personal equipment, protective equipment nung panahon ni Digong. Kasi guys, yung PSDBM, wala naman po yung alam. Ang ginawa nila, nilipat nila yung pondo dito sa PSDBM, bali ngayon, ito na. Yung PSDBM na guys, ang naghanap ng supplier. So bago tayo pumunta sa supplier na yan, sino yung executive director ng PSDBM? Yung executive director po guys ng PSDBM is si Lau, si Christopher Lau, which is abogado po ito na taga Davao na malapit kay Duterte at kanang kamay ni Christopher Bongo. Kumbaga, yung executive director ng PSDBM ay tauhan ni Digong. Lahat ng pondo, itinransfer sa kanya. Pondo ng DepEd, itinransfer sa kanya. Pondo ng DOH, itinransfer sa kanya. Ngayon, si Christopher Lau, siya yung executive director, siya yung naghanap ng supplier. At nakita niya si Farmally, which is itong si Farmally is my connection kay Michael Yang. Ano yung nangyari? Alam nyo na, nagkaroon ng di umano, allegedly, corruption. Naghanap sila ng supply na nakita nila yung Farmally na instead sana makamura tayo, ang problema, napamura tayo. At ganito yung nangyari, guys. Yung mga PPE na dapat sana mura nating mabibili, napamahal tayo kasi ginawang negosyo. Ginawa nilang negosyo eh. Ano yung napansin nyo? Patong-patong, mahal na mahal ang presyo. 'Di ba? Sobrang mahal. Kung hindi lang dahil sa isang grupo na kung matatandaan ninyo, may isang grupo na naglakas ng loob na maglabas na ito ang facial 25 pesos lang. Malaking company yun, guys. If you will remember, malaking company yun na naglabas na ito, mas mura dito. Nung magandang magandang ginawa din ng grupo na yun, kaya kudos din, kaya nagmura ang supply ng face shield. May isang grupo na lumabas na nagbenta ng napakamurang face shield. From 125, naging 25 pesos na lang. Ang ginawa, gumaya din ang iba. Kaya nga, titinda ng face shield noon na iba, mga nalugi, di ba? Kasi nga, after nilang mabili yung mahal na face shield, may lumabas na isang grupo na nagbebenta din ng face shield na mura. Kaya, nagsibabaan yung presyo ng face shield sa market. Kaya, kodo sa grupo na yun, tinabla itong business, di umano, nila Digong. So, ang nangyari dito, guys, nagkanda leche-leche po tayo sa supply. Kasi nga, hindi naman talaga hawak ng PSDBM. Wala silang knowledge dyan about sa pamimili ng gamit na yan kasi hindi naman sila yung common use. Wala naman silang common use sa mga PPE na yan. Diba? Kaya nga ginisa itong si Duque, na bakit mo naman pinasa yung pera doon sa PSDBM. Kaya ayun, napaamin siya, guys. Yan eh, wala tayong magagawa. Ay, ganun na talaga yung nangyari. Nandyan na, kaya ang dapat mapanagot, panagutin. 'Di ba? Nakukuha niyo ba ako? Kaya ngayon, itong si Duterte, mukhang kailangan na atang umattend sa susunod na hearing para ipaliwanag naman yung kanyang side. 'Di ba? Nagets niyo ako, guys? Actually, late na itong topic natin na to, dapat kahapon pa. Wala na, miyesta na naman ako. Kasi dito sa amin, guys, sa summer, pag piyesta nyo dito, may piyesta naman na ibang lugar, ibang baryo, magkakalapit lang. Yun na, miyesta ako. Kaya hindi ko to na-topic kahapon. Syempre, sulitin na ba natin? Minsan lang tayo makapunta sa mga pistahan ba? So, yun lang. Yan, guys. 'Di ba? Kaya nga, napunta dito kay Duterte, na ikanta siya. So, ngayon, ang may kasalanan dito, si Digong. Kasi nandyan yung source of corruption, nandyan din yung panggagancho, which is yung mahal nga na supply, 'di ba?
So, nalaman natin yan dahil nga sinunog ni Stella Kimbo at ni Makabayan Black, Franz Castro, itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Anyway, yun lamang po guys, at it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.